Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, balik mission na naman po tayo. 2 araw po tayong naantala. Hindi nakalabas dahil sa trangkaso. Hindi ako makatulog ng ilang araw dahil sa ubo, sipon, at saka body pain. Medyo okay na po ako at tuloy na po tayo sa ating mission. So, kahapon, napacheck up po ni Ate Robicina na Estela. At ayun, papunta tayo ngayon para maibigay po yung medisina kasi may resitang iniwan dito. Bibilin po natin ngayon para mainom niya na. At kumustahin natin kung ano po ang naging lakad nila sa hospital. Meron po tayong blessings dito kay Kuya Donald. Yan, tig 500 kayo. Family. Thank you po, Kuya Donald, sa blessing po. Ate God Ruby. bless. Thank you, sir. Hi, Kuya Donald. Salamat po dito sa pag-share ng blessings sa amin. More blessings po sa'yo. Thank you. Ayan, thank you po sa pagmamahal. Let's go. Para makapag-mission na tayo. Ayan, mag-diet na tayo. Wala ka, muntik pang matumba. Kaya? Healthy lifestyle, di ba, Mami? Huwag na tayong kumain ng mga matatamis. At saka pampabigat, huwag nang kumain ng pampabigat. Kumusta? God bless you. Oh. Kain na naman ibang abog to. Era sira. Sardinas po. God bless you. Sardinas ang ulam. Masarap yan. Lalo na't mainit ang kanin. Kayo, tapos na kayo? Tapos na eh? Hindi pa po. Pasok kayo. Babul ka. Kain muna. Pasan yung isa. Pakainin muna. Kuya, kain ka muna. Mamaya na maglaro. Tapos ka na? Buti nagkakasya yung isang lata ng sardinas. Kasya naman. Kasi baby, sardinas din ang ulam. Nakain na ng kanin. Ang kutsara ko po. Sige, kain muna kayo dyan. Dito muna ako kay Lola Estela. Ano, baby? Kanina naririnig kita. Ubo ka ng ubo nung paparating kami. Ganon pa din ba yung... Ganun pa rin, pero paano parang pasusumpong lang. Minsan no? Hindi ako ubuhin, minsan ubuhin. May dala ko kaming ano dito, mga groceries. Kasi kahapon, nag-message sa akin ang isa ng ating sponsor. Ang layo pa ng pinanggalingan ng ating blessings. Si Tita Claire ng England. Galing England pa yung blessings. Nagpadala siya ng halagang 3,000 na blessings. Sabi niya, ibili na lang ng pagkain ninyo para makadagdag sa konsumo. Paano na lang, Ate Ruby? Yan. Meron tayong bigas. Ito na lang. Bigas. Pwede ba akong pumasok dyan? Hindi rin igkarugos. Ayan. Ayan, meron pong ginawa natin para matagal yung konsumo. Bali 5 kilo.
Tapos isang pack ng 10 kilo. So 15 kilos na bigas po ito. At sinamahan ho natin ng mga pagkain ninyo. Tinapay para may snack tayo ng mga apong biskuit. Tapos meron tayong sinama na gatas adult plus para pampalakas ng katawan ninyo. Kasama ba pati picture? Oo, kasama na yung lagayan para hindi mo na isipin yung container. Ito oatmeal, energy, yan, mga timplahe na pampalakas. May miswa, tsaka udong. Ayan. Dagdag na pang ulam. Ito yung palaman natin ng tinapay. Tapos biskuit. Ito pang labada at saka pang ligo. Oo, hindi mo nabibili. Kain sa naglabahan. Ayan, mga dilata. Corned beef, sardinas, beef loaf. Ayan, malaking tulong po ito. Tita Claire ng England. Ito sinamahan ko po ng pang banyos. Iba ubo ka ng ubo. Papahid mo lang sa lalamunan. Try mo. Medyo maanghang siya. Tsaka dito sa ulo pag masakit ang ulo mo. Salamat. Ganda natin naman itong palipahid. Maraming salamat, Tita Claire Malan, sa bigay mo ng biyaya o blessing sa buong pamilya. Maraming salamat. At least itong bigas, diba, hindi mo na iisipin yung pang ilang araw yung konsumo. So, kahapon nagpunta ka sa bahay, natid ka ni Ate Rabi pa uwi dito. Inabot kayo ng 2 araw ng pagpapacheck up, Lunes at saka Martes. Ayun kasi tagang haba ng pila. Ganun talaga yun pag government hospital. Kinaya mo naman, hindi ka nahilo, ganun. Hindi naman awa ng Diyos. So ano ang sabi ng doktor? Anong mga ginawa sa'yo? In-x-ray ako. Hindi yung x-ray nung una. Pina-x-ray lang uli ako. Tapos, Kasi ang nangyari, ang plano kasi natin kapon plano natin lumipat sa provincial hospital, government. Kasi yung pinag-check-upan ninyo nung una, mahal kasi talaga. private. Oo, pag doon kayo na-confine, siguradong baka hindi na tayo makalabas. Wala tayong ibabayad. Kaya nag-decide po kami na government hospital. So, yun nga, mahaba lang ang pila. Tapos, si Ate Ruby kasi ang kasama ni nanay. Yan. Ano ang niya, nangyari doon sa check-up? Kasi may sakit din ako, kaya hindi ako ng 2 araw. Nilaboratory po siya. In x-ray, tapos yung x-ray niya, 3 days pa bago makuha yung resulta. Tapos yung kanyang linaboratory din yung kanyang sputum, 1 week pa bago makuha yung resulta. So wala pa tayong alam tungkol sa mga laboratory niya, tsaka yung panibagong x-ray sa kanya. So yung x-ray, hindi binalid doon? Hindi daw yung po. galing sa... Opo, kailangan yung galing doon sa galing din probinsya. sa kanila. Kaya panibagong x-ray po sa kanya doon. 3 days bago makuha. Tapos yung sputum na laboratory, 1 week pa yun bago makuha yung resulta. Bali mag-aantay pa po kami. So ano lang ang ginawa ng 2 araw sa kanya? Niresitahan po siya ng gamot. Siguro doon pagbabasihan kung anong magiging resulta ng kanyang sputum at saka yung sa kanyang x-ray. Doon po malalaman yung kung kailangan siya i-confine o hindi. Pero hindi sila na i-confine kaagad. Hindi po sila nag-advise na i-admit si nanay. I-outpatient daw po muna si nanay. At resita niya. Ito po, hindi ko po mabasa. Butamirate citrate.
1 tablet 2 times a day. Yan. Ito yun. Para saan kaya yan? Vitamerit. Hindi ko lang sure kung para saan ito. Kung comment na lang yan ang mga kapunin natin kung para saan ang Vitamerit. Good for ano siya, 14 days. Ano? Opo. Bale, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, ano to nanay Stella? 1 tablet. Oo, 2 beses sa isang araw. 2 beses ang araw, umaga at hapon. Isang tablet daw 2 times a day. So, possible pwedeng umaga tapos pwedeng gabi. Basta kakain muna. Tapos, itong isa naman, Ito yung multivitamins niya. Centrum. Resita din ito kapon. Yan. Multivitamins tablet. 1 tablet every day. So, 3 na ang binili natin. Ayan kapon. Para ano niya, good for 3 months. Kasi 30 tablets po ito. Bawat isang pack. Inumin mo to araw-araw ha. Para malay natin pag nag-vitamins ka, medyo maiba yung kalusugan mo. Ito naman, complete nutrition to. From A to zinc. So, ibig sabihin, lahat ng kailangang nutrients meron ito. Basta inumin mo lang siya everyday. Isang basis. Siguro, pagka ininom mo to ng umaga, tsaka gabi, ang vitamin siguro tanghali para hindi sabay-sabay, ha? Meron kasi tayong pondo na 3,000 sa kanya yung huli na binigay po ni Tita G na 2,000 at saka ni Tita Marina 1,000. Pinagsama po natin. So ayan, maraming salamat po kay Tita G at kay Tita Mari dito po sa tulong kay nanay. At least meron na siyang kompleto na vitamins at medisina. Wala bang niresita na para talaga sa ano niya, no? Vitamins lang at saka Vitamerit? Yun lang. Ano ang sabi ng doktor nung nakausap mo? Ba't walang niresita na para dyan sa Kasi concern ang ano, sa'yo? ang ano ko noon na iko-combine. Kaya ini-ano na lang yung papel doon sa pagdating naman doon sa ano, aywan ko sabi nung doktora, dahil na kahit na daw hindi ma-combine si Amlon, Ikaw? o resetahan na lang yan ng mga gamot. Sabi sa Bordeaux, kailangan na siya. Bangin sir, paggawa sa itarisol kahit extra na espiritu. Bangin sa kahirang mag-decide. Pag lumabas ang resulta ng laboratory at saka x-ray, Aday tira mga kaging-medisina. saka siya iko-confine, ganun. Oo, o bibigyan ng gamot na nararapat sa kanya. So, ang binigay niya lang nila itong vitamins at saka... Parang tumulong. O, sige, ganun na lang. Ang hirap talaga kumilos pag ano, no? Yung wala kang pera. No, nanay? Oo, ganun talaga. Gusto mo magpa-doktor tapos pag nandun ka na, parang pasa-pasa lang nangyayari. Papasa-pasa ka lang. Pinasa-pasa nga lang ang nangyari. Tapos in-x-ray ka na doon sa kabila. Ganun pa rin, in-x-ray ka ulit dito. Hindi na lang pwedeng basahin pa. O, Ganun po sila. yung Bordeaux at saka probinsya. Sabagay, kaya siguro ganun yung SOP nila. Pag galing ka sa ibang hospital, x-ray ulit. Kaya siguro napapagod ka na pabalik-balik. Yun kasi si Robby naman naglalakad-lakad din ulang naman ako doon sa upuan. Siya naman talaga ang Si Ate Ruby. siya naman talaga ang naglalakad-lakad. Hindi pala basta-basta na confine. Akala ko agad-agad. Kasi makikita naman sa kalagayan niya. Oo, ang sabi ng doktora na nag-check up sa kanya,
i-refer ko na kayo sa emergency room. Tapos yun, doon kami sa emergency room. Tapos pagdating namin sa emergency room, nag-antay. Tapos mag-antay, ayun na yung chinik si nanay. Yun, yung doon na siya nagbigay ng gamot na yan, yung mga multivitamins. Tapos yung gamot sa ubo niya. Yun lang yung ginawa sa kanya. Tapos yung sa laboratory, yung kanyang sputum at saka yung kanyang x-ray. Nakakadismaya na imbes gusto mong magpagamot Oo, nakakadismaya. Kung meron lang pera sa ano na lang. sa private Sa na lang. Bordok oo. na lang, opo. Kung meron lang po. Kaso, Kaya lang, sobrang hikaw sa buhay. Antayin natin yung resulta ng sputum at saka x-ray, saka mag follow up check up kung sabihin mo yung totoo na nahihirapan ka sa sa paghinga, diba? Yun naman yung concern mo. Oo, yung inano ko na niya, inuupo ako. Tapos yung maano ako maghinga. Yun ang i-explain mo kasi sa sobrang daming pasyente din siguro yan, yung iba parang pinapauwi na lang, hindi na rin nila nakakaya. Opo, ganoon nga po ang nangyayari kasi lalo na pag punong-puno na ang ospital, ang ward, yun na lang, gamot na lang po ang nire-resita nila, binibigyan ng gamot para doon sa kanilang mga karamdaman. Kaya mo pa naman dito mag-stay. Oo. Dasal Ay. na lang nanay, samahan natin ng dasal. Kahapon nga nung pag-uwi natin, pumunta kami, nagsimba ako. Kumbaga sa amin nag-mission. Kasi kumbaga Pentecost. Anong Pentecost na Sa Pentecost. ano ni Kristo. Doon kami na nagkaganapan hanggang natapos kami alauna ng madaling araw. Kaya nakauwi ako dito mga alas 7 at ay alas 6 ng umaga. Ano po yung relihiyon nyo? Missionary, brother and sister of Holy Spirit in Jesus Christ. Kaya nga nung Parang Christian din yun. nangungurus din kami. Nagsasign of the cross din. Kaya nga nung, di ba, 19 ata yun, nung nagpa-check up ako, panay ang dasal ko noon na sana makaano ko ng hindi pa ako ma-confine na hindi ako nakapunta sa chapel. Kaya nga, awa ng Diyos, hindi nga ako na-confine. Nung araw ng linggo, piging sa amin. Nung katapos ng buwan. Kasi sa amin, sa aming relihiyon, may mga inatasan na parang manggagamot. Meron Oo, din. naanuhan kami ng mga Holy Spirit. Yung isang kinakasangkapan parang napasukan ng Holy Spirit. Oo. Yun naman ang naggagamot. Dahil ang paggagamot sa amin, mga gamot sa amin, yung mga gamot, pag magbibigay ng gamot, parang mga Latin. Pero hindi gamot, kundi papel na sinusulatan lang. Ayun, ipapainom. Tapos, okay, ilalagay sa tubig. Tapos yan na. Kaya yung araw ng linggo na yun, nakapagsimba ako. Tapos doon, ginamot ako ng mga kasistiran. Pero yung paggagamot na kanan tao din lang kasi mga kapatiran ko ang gumagamot. Pero kung pinapasukan sila, kumbaga silang mga tawag ng mga medyon. Mga pinili sila, pagka malinis, maganda ang kalooban. Dahil madain naman kami, iilan lang ang medyon na napipili. Ayun ang ginagawang kasangkapan. Kumbaga bumababa ang Espiritu Santo, di ba nasa Bible yan, na aakyat si Jesus, pero hindi tayo maano dahil bababa, susugo siya ng Espiritu Santo nga magpapahayag. Parang ganun ang ganun kami. So ginamot kayo.
Ano naman ang pakiramdam niyo nung ginagamot kayo? Yung parang hindi kumbaga nasa atin lang kumbaga paniniwala na Kung maniniwala gagaling tayo. ka. Kung maniwala tayo kay talagang wala imposible sa Diyos, Totoo. gagaling tayo. Pero kung patuloy tayo na napakasama, kumbaga sabi nga sa amin, parusa. Kaparusahan, bawat kasalanan may kaparusahan. Kaya siguro, sabi ko, makasala ako. Kasalanan ako nung hindi pa ako natatawag. Pero sabi ko Pero pinagsisisihan mo naman yun. sabi ko nga, na malaki nga pasalamat ko na naging kamembro ako kaya kung hindi ako naging natawag, siguro matagal na akong wala. Dahil sa tatayuan ko, imagine mo itong sakit ko, di ba katagal na. Oo. Pero sa awa ng Diyos, nakakakilos pa ako, nakapaglaba, nakakapagtrabaho. Kung wala ako sa Diyos, kung baga pag isang tong patutuo, na ang ating kalakasan nagmumula sa Panginoon. Totoo yan. Ang ating buhay, galing sa Kanya. Kaya kung baga ang ano natin, ibalik natin sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nga, sabi nga na ang blessing, ang pinagkaloob na niya sa akin ng blessing. Kaya malaking pasalamat ko na. Sabi ko, di pa nga, dahil hindi rin ako sirusimba dahil di ba malayo. Isang kasalanan na kautusan niya sa Bible na noon pa yun na kailangan tayo sa araw ng banal na araw ng linggo, araw ng Panginoon natin yan. Kailangan tayo magsamba, magpasalamat, magpuri, magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na tatanggap natin. Kaya nga sabi ko nga, nagpapasalamat ako na sa Diyos sa kabutihang loob niya. Pangalawa sa mga taong ginamit niya na instrumento tulad sa inyo. Tapos sa mga sponsor na tumutulong, ang Diyos ang nagkaloob na mapadala sa akin ang biyaya. Kaya nga sabi ko, abot-abot ang aking pasalamat una sa Diyos, sa mga tao na ginamit niya. Kaya nagpapasalamat ako talaga. Yan, na ano ko rin na sana, nanalain ko rin na ang mga tao na ay magandang puso, pagpalain sila ng Panginoong Diyos. Bigyan sila ng kalusugan, kalakasan, madai pa sila matulungan. Totoo yun, Nanay Estela, yung sinasabing yung kung naniniwala tayo, gagaling tayo kung naniniwala tayo sa ating Diyos. Oo, totoo yun. Kasi talaga sa amin, sa chapel, halos karamihan ang mga kapatid namin may makaramdaman. Ganon. Yung iba, yung isang sister ko, yung Didi, cancer. Operahan na rin. Dahil nga sa walang material. Awa ng Diyos. Dahil siguro nagkakahalo ang pananampalataya, tiwala sa Diyos. At saka yung kabutihan na hindi naman siya gumagawa ng kasamaan. Awa ng Diyos, gumaling. Gumagaling siya. Badai din ang papatutuo. Badai. Halos ang nandyan, halos lahat may makaramdaman. Pray over kayo na mag-okay, gumaling na rin yung mawala na yung sakit. At saka, yun nga, sana lang magtiwala lang tayo. Kasi lahat naman yan galing, kahit yung mga doktor, instrumento yan ni Lord. Tama. Kaso, syempre, samahan pa din natin ng itong mga medisina. Tama yun. Kasi yan yung kailangan din natin sa ating katawan. Ito, mga ano naman yan. Hindi yan magiging medisina kung yung walang basbas ng Diyos. Kaya makakagaling pa din yan sa ating katawan. Kaso yung ating sistema, yun lang yung problema. Yung sistema ng pagpapagaling, pagpapagamot sa mga ospital, lalo na pag gobyerno,
kagaya mo, wala kang PhilHealth, wala kang ibang, kumbaga wala kang, hindi ka nakapag-ipon, magpupunta ka kagad sa hospital. Ang hirap, ano. Talagang napakahirap. O, sige. Bali, 1,446 ito. Ayan yung resibo. Itabi nyo lang to para kung halimbawa man na pagbalik nyo, meron kayong pangkain, meron kayong pambili ulit ng baka magresita na sila. Ano? Yung sa sputum niya na resulta. Oo. Wala naman kayong binayaran doon sa laboratory. Wala naman. Libre naman. Yung ano lang, pag magresita sila, baka may bilhin. O, hawakan mo to, may 1,555 pang natira. Para sakaling kung ano man, meron kang magagamit. And galing po yan kay Tita Marie at kay Tita G ng Hong Kong. Plus itong bigay po ng ating sponsor na si Tita Claire ng England na halagang 3,000 pesos na groceries. At least na papaano. Ano na rin to, kaparaanan ni Lord. Sabi mo nga kanina, mga ano kami, kumbaga ginagamit yung mga sponsor. Kami hindi naman by chance na nakita ulit namin kayo, di ba? For almost 5 years na na-vlog kita doon sa una niyong tinitira. Hindi ko alam na nandito pala kayo. So, sakto nung time na yun, Holy Week, nag-ano kami, bibisita iglesia, tapos nakita ko itong bahay. Sabi ko kay Ate Reba, may bahay dito na nag-iisa, halos trapal lang. Kaya pinuntahan namin, hindi ko alam na kayo pala. Di ba? Ang bait ng ating Diyos. Talaga Kumbaga siya siguro ang nag-ano sa akin na ito yung dati mong pinuntahan, tinulungan, bisitahin mo, kailangan nila kayo. So ayan, thank you sa ating Diyos dahil ito natuloy-tuloy ulit yung pagtulong at pagpapagamot sa iyo. Anong pakiramdam sa ganitong mga senaryo? Talagang napakasaya. Napakasaya na paraing mga tao nga may maginto ang puso at tumutulong na tao sa loob nila ang pagtulong sa kapwa nila. Kumbaga kami, pinutulungan man. Diyos na lang ang Si Lord nang bahala sa mga sa ginagamit na ginagawang instrumento. instrumento. Ma-chat na lang kita na Rebecca. Sige, Chat chat. na lang. Oo, chat na lang. Para parehas kayo ng schedule, ano doon, ano. Okay, sige. Anuhin mo na lang yung medisina, sundin mo yung pag-inom. 2 times a day, tapos isang beses sa isang araw, ha, Nanay Stella. Sige, ano mo na lang to. Yung mga apo mo pa, bigyan mo na lang dito sa pagkain. Asan ang mga cute-cute? May dala akong notebook. Maraming salamat. Opo, welcome. Ala ka. Ala. Marupok na yan. Oo. Babasa na ulan. Marupok na tiyan, ano. Tapos, lapis. May Crayola dito. Ikaw, may notebook ka na? Dagdagan natin ng 2 din. Salamat po. Ikaw, may daanan notebook. Naida. Paper, ha? Lilima. Lilima. Dodo. Duha. Dagdagan natin. Ito pa. Salamat po. Po, welcome. Kuya, halika. CJ. Yan ba si CJ? Si JB yata ito. Rebecca. Si JB. Maano? Oo ha, basta mag-aral kayong mabuti. Saka na lang yung iba nating ibibigay na laruan or kung ano man meron. Para meron kayong magamit. Okay, hindi na kami magtatagal, Nanay Stella, ha? Inumin mo na lang yung gamot at saka
Next week na lang magme-message si Ate Ruby kung anong oras kayo pupunta doon sa Borongan Hospital. Sige, bye-bye. Pero nga ini, tagang lady. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Mag-iingat kayo. Sige, di kami.